And ma'am, speaking of tama and mali, sa natitira nating around mga 12 minutes, ma'am, ituhan lang natin. But I'd like to get your opinion also. Although pag-usapan natin pagbalik natin, ma'am. Patapos na rin ang last portion ng ating bigwas ng Agila. Lumabas po at nagkaroon ng leakage ang tinatawag na draft committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. At hindi na nagpatumpik-tumpik si Ping Lacson. Inabswelto niya si Marcos Jr. Hinilot niya si Martin Romualdez. Kay Marcos ang deklarasyon niya, walang ebidensya o testimonya o ano paman na ugnayan si Marcos sa flood control anomalies. Malinis, talagang absuelto. Linis na linis. Perfect sa misyon ni Lacson na i-absuelto si Marcos, kaya nila inagaw ang Senate Blue Ribbon Committee. Kay Martin Romualdez, may hilot para hindi man halata na todo-todo ang pagkakaluto ng chapsoy na Senate Blue Ribbon Committee report, recommended for further investigation si Martin Romualdez, subject to possible filing of cases if there will be findings to be established by the Ombudsman later. Ma'am, your take on this? Hindi tayo nagulat, pero kailangan pa rin nating ipamulat sa taong bayan. Ano ito, Ma'am Lorraine? Walang nagugulat dito, no. Noon pa naman pinakita ni Ping, kumbaga naglalaro tayo ng pusoy, pinakita na niya yung kanyang cards, 'di ba? Ang trabaho niya ay protektahan ang pinakamalaking mandarambong, si Bongbong Marcos, 'di ba? Pinakita na niya maliwanag na maliwanag, 'di ba? Ang iniisip ko lang kasi dito, no. Ano ang ibig sabihin nun sa Pilipino, no? If we can flash those photos and videos of yung typhoon, the recent Yung typhoon. sa Surigao. Sa Surigao, sa Iligan, no? Sa Iligan, oo. Ang sinasabi ni Ping Lacson, no? Bahala kayo dyan. Those things don't matter to them. Yan, yung mga flood control projects, grabe yung kahirapan, no? Na ang cost niyan ay si Bongbong Marcos. Yes, of No? course. Alam ng Pilipino, yan ba nakakatawa kasi kay Ping Lacson, akala nila bobo ang Pilipino, no? Napakadali. Look at that. Ang sinasabi ni Ping Lacson, look at that. Ang sinasabi ni Ping Lacson, wala yan. Pabayaan mo na yan. Maririnig mo, pag nasa video, maririnig mo, tabang Lord. No? Umiiyak ang mga tao. Ang sinasabi ni Ping Lacson, wala akong pakialam dyan, pabayaan mo na yon, okay na yon, walang kwenta yan. Makikita mo na may mga properties, makikita mo yung mga bahay nila, no, na nakakaiyak talaga. Ang sinasabi niya, wala silang pakialam dyan sa suffering, paghihirap na ginawa ni Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ng napakabulok na Ping Lacson na yan. Well, Eric, my question to you is, what do you think is Ping Lacson getting from this? Why is he outrightly lying? Why is he giving? Why is he very blatant and very brazen about this? What is in it for him? Tatlong bagay yan, Ma'am Lorraine. Ang kanyang padrino at benefactor ay boss din ni Marcos. We're talking of the super bilyonaryo. Meaning to say, Lacson is not serving the interest of the Senate nor the interest of the Filipino people. He is an instrument ng pag-perpetuate ng power ni Marcos. Kaya siya inilagay. Ang nagpinansa kanya, ang nagkadal sa kanya, ang nagpayaman sa kanya, si super bilyonaryo. At from a net worth sa salin na mga around 20 million naging 250 million. Hinilot pa yun in just a matter of 3 years na nagtrabaho siya as consultant kay super bilyonaryo. Yeah, but Eric, how old is he? How old is Lacson? Mamamatay na siya. He's 78 already, ma'am. Yours turning 79 na, ma'am. Close to 80 na rin. Okay, so okay. What do you Pangalawa, ma'am, doon sa sinabi mo kanina, ano pa ang motivation niya dito? Ambisyoso pa rin, ma'am, power. They want to control the Senate at the minimum, at the maximum. They want to be major players sa 2028 elections. Hindi man nalo-nalo sa one-on-one, ma'am. President or vice president, hindi na nanalo . Nakakalusot sa Senado kasi nakakabola siya, nakakachamba siya dyan. So power pa rin, poder. Third, mga kababayan, pera. May pinag-uusapan tayo dito, ma'am. Maliban kay super bilyonaryo, there is a budget for this. And the budget is billions ang naririnig natin, including sinabi mo kanina, yung impeachment, naka-budget yan, Ma'am Lorraine. May purpose yan na ang pondo na yan ay galing sa taong bayan. Mayroon pong bribe money yan.
So are we saying that Lacson is being bribed? Well, siya po ang magpaliwanag niyan. Because paano niya sasabihin na hindi sangkot si Marcos Jr.? Si Gutesa nagdeklara na nag-deliver ng pera. Sinalo ni Bernardo ang testimonya, sinalo ni Saldico na nag-deliver sila ng pera sa mga tao ni Marcos, si Bunuan, si Bernardo, si Bersamin, si Adrian Bersamin, si Jojo Cades, si Olaybar, si Lucas Bersamin. Ito lahat konektado kay Marcos. Paano sila? At kay Saldico, nagsabi mismo na lahat ng ito ay tumutugma sa testimonya ni Saldico. Ngayon, ang pinakagrabe dito, ma'am, walang pera na lumabas sa mga pandaraya sa budget, mga insertions at mga flood control na dinaya kung hindi pinayagan ni Marcos na i-release sa pamamagitan ng pagpirma ng budget. Paano niya hindi alam? Paano hindi siya sangkot? If indeed hindi siya sangkot at wala siyang pakinabang dito, bakit niya pinirmahan at pinatupad ang 3 budget cycle na umaabot sa 1.4 trillion pesos ang insertion at pandaraya sa program appropriation? That alone, Ma'am Lorena, mismo may record sa Senate, may record sa Congress, may record sa Revelations. It was Marcos who caused the implementation and funding of 4,000 flood control projects chargeable to program appropriations. Yeah, Eric, mga kababayan, no? Obviously, it's Marcos who's the mastermind. Siya talaga nag-mastermind ito. Di ba, nagfa-follow up pa siya, huy, bakit yung collection mo hindi kompleto, etc. Di ba? So, obviously, he's the mastermind, di ba? Let's just say, but for argument's sake, let's just say that hindi, di ba? Ganun pa rin, kasi yung kapabayaan niya, let's just say na he just signed it. You're correct about that. Siya, no? That's already betrayal of public trust, no? Mabigat yung ginawa niya. Sabihin natin tanga tayo, kunyari tanga tayong lahat na, hindi magnanakaw si Marcos. Kunyari tanga tayo, di ba? Pero negligent siya, incompetent siya. At that's enough grounds to kick him out of office. And that is criminal, Ma'am Lorraine. Yes. The gross negligence is criminal accountability. Yeah, correct. Criminal na pananagutan, I confirm. And I confirm sa punto ni Ma'am Lorraine. Kung hindi ka man nagnakaw, although alam natin na siya talaga ang salaring kriminal. Sabihin na lang natin for discussion sa oras na ito, may kriminal pa rin siyang pananagutan. Kasi, pumirma siya, pinatupad niya, at hindi niya pinalo up, and then sasabihin niya, wala na kong alam kasi sila na nag-implement niyan. No! You have the so-called accountability, and if you do not perform your duty as president, you are negligent. The correct term ni Ma'am Lorena ginamit is betrayal of public trust yan. Criminal accountability ang pagpapabaya na yan. But more than criminal accountability, Marcos is the real author and mastermind ng malawakan, organisado at malalim na malubhang korupsyon na ito. Hindi po siya inosente. So Eric, mga kababayan, si Ping Lacson at ang HOR at lahat naman yan, si Virus, this is a grand cover-up of the mastermind, yes. Diba? Yung pinakamalaking ninakaw sa Pilipino, yung pinaka-responsable sa paghihirap natin ngayon, pagkawasak ng Pilipinas, binibigyan nila ng takip at lusot ngayon. Yang mga yan. So ganun kayo mag-isip. Para huwag kayo masyado magalit kasi talagang nakakagalit Talagang it really, yun, di ba? Para pagdating ng panahon, sa takdang panahon, pagbabayarin natin sila. There will be time na magbabayad yan. Alam mo yung wisdom ni PRRD, no? Kung bakit siya cool na cool, napaka-cool niya, no? Kasi grabe, what's wisdom in Tagalog, Eric? Ang kaalaman, wisdom, yung kanyang kaalaman, ma'am, sa malalim kasing wisdom. Malalim no? Wisdom. Basta yung wisdom niya, parang din ni wisdom ni Pastor, wisdom ni Justice Noel Tiham, yung mga wisdom ni Justice Ascuna, talagang ma-appreciate mo yung kalaliman na, and one of those things that he's taught us is, di ba? There will be time for reckoning. Walang forever ito, no? So, kagandahan dito habang nangyayari ito, wag natin sasayangin. Wag natin sasayangin na ang akala natin ay magkakaaway tayong lahat dito, di ba?
ang gagawin natin dito, dapat we have to reach across political divides at pagdating ng panahon, we have to unite lahat tayo kay yellow ka, kay ano mo, kung yellow ka, ano bang yellow? Ano ba yung dilaw, no? 'Di ba ang dilaw, ang pagkakaintindi ko diyan, galit pa rin tayo sa kasi mga kaibigan kong dilaw, I have a best friend, no? She's super dilaw. Pero I understand what she's saying. Kasi galit siya sa katiwalian, no? Yan ang shared ground. And then the nice thing about her, so when I explain about Inday, kikinig siya and then she gets it. No? So anyway, ang shared ground ng lahat ng Pilipino, whatever your political beliefs are, is galit tayo sa katiwalian, 'di ba? At gusto natin ng mas magandang Pilipinas. Yung pag bumabiyahe ka ngayon, kung saan ka bumabiyahe, hindi ka nakakaawa na sana ganyan tayo, 'di ba? Sana ganyan tayo, sana meron tayong ganun. So, ito yung pinaglalaban natin and we have to let them pay. Meron talagang singilan ito. Oh, go ahead, Ed. Tama. I agree. And because of that, Manorin, babalikan natin itong pagkakabunyag ng pagpapa-absuelto ni Lacson kay Marcos na walang kinalaman daw sa flood control anomalies na ito na hindi katanggap-tanggap sa taong bayan, and hinihilot niya ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee report dahil hindi pa ito napipirmahan ng mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee at mukhang marami ang tataas ang kilay kung pipirmahan ba nila that there is no accountability on the part of Marcos even just for an inch of gross incompetence and gross criminal neglect. Kahit doon na lang naantas, talagang silent pa rin si Ping Lacson. Good point na ni-raise mo yan, Ma'am Lorraine. Babalikan po natin ito in our next episode, mga kababayan. Huwag kayong mawawala. More interesting news and analysis with Ma'am Lorraine sa Bigwas ng Agila. Your final words, Ma'am Lorraine, for this episode. I think it is of utmost importance na nagkakaisa tayo at nagtutulungan tayo. No, kung maaari, no, makipag-usap din kayo sa mga anak ninyo. Kasi our children are in the tina-target ng hindi lang ng CPP kundi mga pedophile rings, no. So alagaan natin ang mga anak natin at alagaan natin ang Pilipinas at magtutulungan tayo dito. Yung bansa na inaasam-asam natin ay nandyan na. Nandyan na siya, nakikita ko na at magiging president si Inday Sara Duterte. We deserve it, no. So maraming salamat at magtutulungan tayo dito.